Ngayong 2026, ilang malalakas na lindol na ang yumanig sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa taong ito lamang, hindi bababa sa 11 lindol na may lakas na magnitude 7.0 pataas ang naitala na sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sa ilan sa pinakamapaminsalang lindol ngayong taon, libu-libong buhay na ang nawala sa Venezuela. Mahigit 4,000 individual ang nasawi matapos ang napakalalakas na lindol noong Hunyo. Niyanig din ng malalakas na lindol ang Pilipinas, Mexico, Japan, at kamakailan lamang Colombia, kung saan daan-daang buhay ang nawala. Kapag nakikita natin ang ganitong mga pangyayari, natural lamang na makaramdam tayo ng takot, lalo na kapag tayo mismo ang nakaranas ng pagyanig ng lupa, kapag nakita nating gumagalaw ang mga gusali, kapag narinig natin ang sigawan ng mga tao, o kapag nakita natin sa balita ang mga gumuhong tahanan at mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Ngunit bilang mga mananampalataya, may mas malalim bang kahulugan ang lindol ayon sa Biblia? At ano ang dapat nating maging tugon kapag nakikita nating nangyayari ang mga bagay na ito? Una, mahalagang maunawaan natin na ang lindol ay isang tunay at natural na geological phenomenon. Gumagalaw ang mga tectonic plates ng mundo, naiipon ng enerhiya sa ilalim ng lupa, at kapag ito ay biglang nailabas, nagkakaroon ng lindol. Hindi natin kailangang itanggi ang siyensya upang maniwala sa Diyos, sapagkat ang Diyos din ang lumikha ng mundong pinag-aaralan ng siyensya. Ngunit para sa isang mananampalataya, ang pagyanig ng lupa ay maaari ring magsilbing makapangyarihang paalala. Ang lupang inaakala nating matatag ay maaaring yumanig sa loob lamang ng ilang segundo. Ang gusaling inaakala nating matibay ay maaaring bumagsak. Ang mga plano natin para bukas ay maaaring magbago sa isang iglap, at ipinapaalala nito sa atin kung gaano kaikli at karupok ang buhay ng tao. Ngunit hindi nangangahulugan na dapat itong mamuhay sa takot. Sa halip, maaari nitong ilipat ang ating puso mula sa takot sa sakuna patungo sa banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi takot na walang pag-asa, kundi pagkilala sa kanyang kapangyarihan, kabanalan, at soberanya, at higit sa lahat, pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga lindol? Makikita natin ang ilang mahahalagang kahulugan nito sa banal na kasulatan. Una, ang mga lindol ay binanggit ni Jesus kaugnay ng mga pangyayaring hahantong sa katapusan. Pakinggan natin ang mga sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 24:7-8. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Pansinin natin ang sinabi ni Jesus, lilindol sa maraming lugar. Ngunit sinabi rin niya, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang. Makikita rin natin ang katulad na pahayag sa Marcos 13:8, sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dako, at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. At sinabi naman sa Lucas 21:11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Malinaw na hindi itinago ni Jesus sa kaniyang mga alagad na magkakaroon ng mga nakakatakot na pangyayari sa mundo. Kasama rito ang mga lindol
Ngunit ang layunin ng mga salita ni Kristo ay hindi upang gawin tayong mga taong laging nangangamba o laging naghahanap ng eksaktong petsa ng katapusan. Sa halip, tinatawag niya tayong maging handa, mapagbantay, at manatiling tapat sa Kaniya. Makikita rin natin ang napakalalakas na lindol sa Aklat ng Pahayag, sa Pahayag 6:12. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim, na kasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. At sa Pahayag 16, 17 hanggang 19, pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa nang likhain ang tao dito sa lupa. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan ng mundong ito ay hindi basta nagpapatuloy ng walang katapusan. May patutunguhan ang kasaysayan. May darating na paghuhukom at may darating na hari. Si Hesu Kristo. Ikalawa, sa Biblia, ang pagyanig ng lupa ay makikita rin na kaugnay ng pagpapakita ng makapangyarihang presensya ng Diyos. Pakinggan natin ang Eksodo 11:18. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok nang bumaba ang presensya ng Diyos sa bundok Sinai. Nayanig ang bundok. Ipinapakita nito ang kadakilaan, kabanalan, at kapangyarihan ng Diyos. At napakahalaga rin ng nangyari noong ipinako sa krus ang ating Panginoong Hesus. Pakinggan natin ang Mateo 27:51 hanggang 54. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at naibiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. Nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya'y anak ng Diyos. Nayanig ang lupa nang mamatay si Kristo. At pansinin natin ang naging tugon ng mga nakasaksi. Tunay na siya'y anak ng Diyos. At nang dumating ang umaga ng muling pagkabuhay, may lindol na naman. Sinasabi sa Mateo 28:2, biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang lindol na iyon ay bahagi ng napakadakilang pangyayari. Ang libingan ay walang laman. Si Kristo ay muling nabuhay. Ang kamatayan ay natalo. At ang ating tagapagligtas ay buhay. Makikita rin natin ang isang pambihirang pangyayari sa mga Gawa 16:25 hanggang 26. Nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Pansinin natin sina Pablo at Silas. Nasa bilangguan sila, ngunit nananalangin sila, umaawit sila, at sumasamba sila sa Diyos. Hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam nila kung sino ang kanilang Diyos,
Ikatlo, ginagamit din ang larawan ng lindol sa Biblia sa makata at simbolikong paraan upang ilarawan ang kapangyarihan at paghuhukom ng Diyos. Sinasabi sa mga awit 18, talata 7. Ang buong lupa ay nauga at nayanig. Pundasyon ng mga bundok ay nanginig sapagkat ang Diyos ay galit na galit. At sa Isaias 20:6, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay biglang magpapadala ng dumadagunong na kulog, lindol, buhawi at naglalagablab na apoy upang iligtas ka. Sa ganitong mga talata, ang pagyanig ng lupa ay nagiging larawan ng isang napakalaking katotohanan. Ang Diyos ay hindi mahina. Hindi siya walang kapangyarihan. Hindi siya nawala ng kontrol sa kanyang nilikha. Siya pa rin ang Panginoon. Ngunit narito ang isang napakahalagang babala. Hindi natin dapat gamitin ang isang lindol o serye ng mga lindol upang magtakda ng eksaktong petsa kung kailan babalik si Jesus. Oo, binanggit ni Jesus ang mga lindol. Oo, kasama sila sa mga pangyayaring inilalarawan ng Biblia tungkol sa mga huling panahon. Ngunit hindi sinabi ni Jesus kapag nangyari ang isang partikular na lindol, bilangin ninyo ang mga araw at malalaman ninyo ang petsa ng aking pagbabalik. Hindi iyon ang mensahe. Ang layunin ng propesiya ay hindi upang gawin tayong eksperto sa paghula ng petsa. Ang layunin nito ay ihanda ang ating puso para kay Kristo. Kaya sa tuwing may lindol, sa halip na itanong lamang, ito na ba ang katapusan? Mas mahalagang itanong natin, kung dumating si Jesus ngayon, handa ba akong humarap sa Kanya? At bilang isang mananampalataya, ano ang dapat nating gawin? Una, maging handa sa praktikal na paraan. Ang pananampalataya ay hindi dahilan upang pabayaan natin ang kaligtasan. Paghanda ng emergency supplies, tubig, pagkain, flashlight, baterya, gamot, first aid kit, power bank, mahahalagang dokumento, at iba pang pangunahing pangangailangan. Alamin ang ligtas na bahagi ng inyong tahanan. Alamin ang evacuation area ng inyong komunidad. Magkaroon ng family emergency plan at makinig sa mga lehitimong babala at tagubilin ng mga awtoridad. Ang pagiging handa ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ito ay karunungan. Ikalawa, manatiling matatag sa pananampalataya. Maaaring yumanig ang lupa, ngunit hindi kailangang yumanig ang ating pananampalataya. Maaaring matakot ang ating katawan, ngunit maaari pa ring magtiwala ang ating puso. Tulad ni na Pablo at Silas, maaari tayong manalangin, maaari tayong sumamba, maaari tayong kumapit sa Diyos kahit hindi natin kontrolado ang nangyayari sa paligid natin. At kapag ligtas na tayo, tingnan din natin ang pangangailangan ng iba. May matandang nangangailangan ba ng tulong? May batang natatakot? May pamilyang nawalan ng tahanan? May nangangailangan ng pagkain, tubig, gamot, o simpleng presensya ng isang taong handang makinig at tumulong. Ang mananampalataya ay hindi lamang naghahanda para sa kaniyang sarili. Tayo rin ay tinawag upang magmahal at tumulong sa ating kapwa. Ikatlo, hayaan nating ipaalala sa atin ng mga lindol na babalik si Kristo. Para sa taong wala kay Kristo, ang katapusan ay maaaring maging dahilan ng matinding takot. Ngunit para sa taong sumasampalataya kay Jesus, ang pagbabalik niya ay ating pag-asa. Hindi natin hinihiling ang pagkawasak ng mundo. Hindi natin ipinagdiriwang ang pagkamatay ng mga tao sa mga sakuna. Nakikidalamhati tayo sa mga nawalan. Tumutulong tayo sa mga nasalanta. Ipinapanalangin natin ang mga nasugatan, ang mga nawalan ng tahanan, at ang mga pamilyang nagdadalamhati. Ngunit kasabay nito,
inaangat natin ang ating mga mata kay Kristo. Dahil darating ang araw na ang ating Panginoon ay babalik. At para sa kaniyang mga anak, ang araw na iyon ay hindi araw na dapat katakutan, kundi araw na dapat hintayin ng may pananabik, pananampalataya at pag-asa. Kaya kapag muling yumanig ang lupa, alalahanin natin ang ating seguridad ay hindi nakasalalay sa isang mundong hindi kailanman gagalaw. Ang ating seguridad ay nasa Diyos na hindi nagbabago. At ngayon, kung nakakaramdam ka ng takot dahil sa mga nangyayari sa mundo, o marahil nakaranas ka mismo ng isang malakas na lindol, manalangin tayo. Panginoong Diyos, lumapit po kami sa iyo sa oras na ito. Kinikilala namin na ikaw ang may likha ng langit at lupa, at ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Panginoon, nakakatakot kapag nararamdaman naming yumayanig ang lupa. Nakakatakot kapag hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Nakakatakot isipin ang maaaring mangyari sa aming pamilya, sa aming tahanan, at sa mga taong mahal namin. Ngunit sa gitna ng aming takot, tinuturuan mo kaming tumingin kay Jesus. Panginoong Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Kapag nagugulo ang aming isip, bigyan mo kami ng katahimikan. Kapag natatakot ang aming puso, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Kapag nararamdaman naming wala kaming kontrol, ipaalala mo sa amin na hindi ka kailanman nawawalan ng kontrol. Ingatan mo ang aming pamilya. Ingatan mo ang aming mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, at ang aming buong komunidad. Bigyan mo kami ng karunungan upang maging handa sa panahon ng sakuna. Bigyan mo ng lakas ang mga rescue workers, mga healthcare workers, mga volunteers, at lahat ng tumutulong sa panahon ng kalamidad. Inaalaala rin namin ang mga taong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga lindol. Aliwin mo ang kanilang mga puso. Tulungan mo ang mga nasugatan. Maglaan ka para sa mga nawalan ng tahanan at gamitin mo rin kami upang maging instrumento ng iyong pagmamahal sa mga nangangailangan. At Panginoon, higit sa lahat, ihanda mo ang aming mga puso para sa pagbabalik ni Jesus. Huwag mong hayaang mamuhay kami sa takot, kundi sa pananampalataya. Huwag sa panik, kundi sa paghahanda. Huwag sa kawalan ng pag-asa, kundi sa matibay na pag-asa kay Kristo. Tulungan mo kaming manatiling nakatayo sa pananampalataya. Kapag nagbago ang lahat sa paligid namin, ipaalala mo sa amin na ikaw ay hindi nagbabago. At habang hinihintay namin ang pagbabalik ng aming Panginoong Jesus, tulungan mo kaming mamuhay ng tapat, magmahal sa aming kapwa, at ibahagi ang pag-asang matatagpuan lamang kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, i-like ang video at sa comment section, maaari mong isulat, ang aking pag-asa ay kay Kristo. I-share din ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Lalo na sa isang taong maaring nakakaramdam ngayon ng takot dahil sa mga lindol at iba pang nangyayari sa mundo. At kung nais mong patuloy na makarinig ng mga pagninilay, panalangin at salita ng Diyos, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang ating mga susunod na video anuman ang mangyari sa mundong ito. Manatili tayong handa. Manatili tayong matatag. At higit sa lahat, manatili tayong nakatingin kay Hesukristo
ang ating Panginoon, tagapagligtas at walang hanggang pag-asa.